Hello, magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. Sa lahat ng mga followers ko, no, mga subscriber ko sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page, at saka sa aking FB Reels, isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Okay, so sa mga baguhan at hindi pa nakakilala sa akin, ako po pala no, si Disrael Palacio Carion, isang farmer hero po ng SW Seeds Company na nakabase po sa probinsya ng Zamboanga del Sur. So ngayong umaga mga kapwa ko ka-farmers, meron lang akong kunting kaalaman tungkol po sa paggamit ng dalawang produkto, no? Pang-control natin po ito sa fruit fly. So ibabahagi ko po sa inyo mga kapwa ko ka-farmers para makashare po ako ng kunting kaalaman ko na aking natutunan po sa panggugulay. Okay, so ulitin ko, magandang ani po mga kagulay. Okay, so sa umaga dito guys, kung tingnan nyo mga kapwa ko ka-farmers, may nakasulat dito sa ating whiteboard na paano natin i-control ang mga fruit fly sa ating mga pananim. Kagaya ng ampalaya, pepeno, watermelon, at iba pa mga ka-farmers. So ngayong mga kapwa ko ka-farmers, pag-usapan po natin kung paano po natin i-control, no? Sa simpleng paraan lang po. Okay, gamit lang ang Supernet mga kapwa ko ka-farmers. Ang Supernet mga kapwa ko ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Palagi ko pong isasagot no, sa nagtatanong sa akin kung paano ko i-control ang fruit fly or putakti mga kapwa ko ka-farmers. Okay, sa ibang term mga kapwa ko ka-farmers, sa Bisaya, lampinig na malalaki ang kanyang puwitan. Okay, pero sa English ay fruit flies or sa Tagalog ay putakti. So yung dalawang produkto na to mga ka-farmers, kagaya ng Supernet, no? Subok ko na siya, pang trap lang. So meron na akong maraming demo, mag-check lang sa mga una kong take, no? Na ina-upload sa YouTube, sa FB Reels, at saka sa aking page. Then yung pangalawa nating pang control mga kapwa ko ka-farmers ay yung melon fly lure. Okay. So may demo ako kung paano siya gawin mga kapwa ko ka-farmers. Unang-una, kumuha lang tayo ng mga empty bottle, no? Empty bottle, tapos dito tayo mag-install kung paano natin siya gawin. So may makikita po kayo mga kapwa ko ka-farmers sa aking YouTube channel. Una-una, ito po ang empty bottle. Tapos yung takip ng empty bottles ay binutasan ko. Tapos yung melon fly floor na bar na nandyan sa gitna nito ay ating tatalian. Tapos ilagay natin mga kapwa ko ka-farmers, no? Mga 3 inches lang po galing sa takip. Tapos butasan natin ng kunti sa gilid ng mga empty bottle, 3 lang. Kasing laki lang po ng butas ng ballpen. Ganyan lang kalaki ang ating gawing butas mga kapwa ko ka-farmers. Tapos, pumasok po ang mga putate o fruit fly sa ini-install natin empty bottle na pakapitan, lalagyan po natin ng melon fly floor na bar. So, talian siya mga kapwa ko ka-farmers din. Tapos, isabit natin sa loob mga 3 inches, din lagyan natin ng tubig ng ganyang kalalim. Kasi bumagsak sila dito mga kapwa ko ka-farmers at mamatay at hindi na sila makakalabas pa na buhay. Okay, yun lang po mga kapwa ko ka-farmers, ang simpleng paraan na ituturo ko sa inyo sa paggamit po ng mga dalawang produkto kagaya ng Supernet na pang-trap lang po at saka melon fly floor. Okay, paki-check lang po kasi marami na po tayong upload. Kasi pag hindi natin alam mga kapwa ko ka-farmers ang simpleng paraan sa pagkumpo sa mga putate, hindi natin maiwasan no, na kayang mag-damage po na sa mga 30% po. Okay, yun po ang experience ko sa isang hektarya kong taniman ng palaya. Pag hindi ako gumamit ng mga ganyang mga produkto, hindi ako makakalis sa damage sa putate. So, kasing laki lang sa aking kalingking, mga kasing laki lang sa mga pentelphane na hinawakan ko, ay maninilaw na mga kapwa ko ka-farmers. Tapos pagputulin natin, walang uod na makikita natin sa loob kasi yun po ang damage ng putate o fruit fly mga kapwa ko ka-farmers. Okay, pero kung alam natin kung paano natin gawin ang simpleng paraan sa pagsumpo sa mga putate sa ating mga pananim, okay, makalis tayo mga kapwa ko ka-farmers. So kadalasan ko sa experience ko mga kapwa ko ka-farmers sa isang hektarya kong taniman ng mga gulay, ay nasa 3% lang no pag magamit ako nito kasi lahat ng mga fruit flies, mga putate na umaatake po sa mga maliliit na bunga sa aking mga pananim ay maaga silang masumpo mga kapwa ko ka-farmers. Kaya nga hindi po sila makadamage ng marami. So nasa pinakamataas na ang 3%.
Tapos kung walang mapipiling Supernet, pwede naman ang Milon live lure. So meron na po tayong demo dyan kung paano natin gamin. Okay. So yun na po no mga kapwa ko ka-farmers ang ma-share ko sa inyo. So kailan man natin sila pwede nating i-apply, no? Isabit sa sa paligid po ng ating mga pananim na mga bittergourd or ampalaya or pipino o kahit ano pa. So pag magsimula ng mamumunga sa 27, 28 days, may mapapansin na tayong mga malilit na bunga, mga kasing laki na mga bullfin or lapis, no? Ganyan katangkad. So, pag hindi natin maagang masumpo yung mga fruit fly, mga kapwa ko ka-farmers, pagkalipas na ng mga 4 na araw, nasa mga 32 days, 34 days, mayroon na tayong mga mapapansin na damage sa fruit fly or putakti. So, mas maganda mga kapwa ko ka-farmers para makaiwas tayo, no, sa mga damage. No? Mas maganda maglagay tayo sa paligid po natin. So, may mga demo po ako, paki-check lang po, no, sa aking Facebook page o sa aking YouTube channel or sa aking FB Reels. So, meron akong demo rito kung paano natin gawin. Okay, sana po mga kapwa ko ka-farmers ay meron po kayong natutunan sa ating tip ngayong umaga, no, sa inyo. Okay, lalo na sa mga baguhan at wala pang idea kung paano gawin natin ang simple para sa pag-control, sana po ay nakakatulong po sa inyo. Okay, kung meron man kayong mga katanungan, huwag nyo kalimutan mga kapwa ko ka-farmers, paki-inbox lang po. Okay, kasi pag may time ako mga kapwa ko ka-farmers, lahat ng mga tanong nyo, no, sa ating ginagawang tip ay bigyan po natin ng kasagutan. Okay, so hanggang dito na lang. Sana po may natutunan po kayo. Bye-bye po, God bless, at mabuhay po tayong lahat. See you next vlog. Bye-bye po.